Nilagyan pala ng rugby to, kaya hindi mo basta-basta mapapalitan to. Buo to. Okay, try nyo muna mga at least mga 50% of your power, pero pag hindi na talaga, hiwain nyo yan. Kasi feeling ko bro, hanggang dito bro eh. Meron siyang adhesive sa loob ng grip. Kailan tabasin siya para pumasok yung bagong rubber. Kakaiba, no? Pinalitan pala natin ang pito tong ating gulong. Ito na yung bago ngayon. Mas matibay na siya. Ayan. Mas matibay na siya. Mas accessible pag magpahangin ka. Good morning everyone. Welcome again. Pupunta tayo sa Makina Moto. Pero before that, bayad muna tayo ng tax. Tax na kinukuha lang ng mga corrupt officials dito sa buong Pilipinas, which is wala na naman tayong other choice kundi sumunod at magbayad ng tax. Ganun talaga ang buhay ng Pilipinas. What can you say about my new hand grip? Mas bagay sa kanya, no? Doon sa video na pinakita ko sa inyo sa una, ang hirap niyang ayusin, tanggalin. Kasi yung sa access pala, ang ginawa pala ng access dito parts, yung original niya, nikitan pala nila yung yung original na hand grip. Naglagay sila ng adhesive para lang hindi matanggal. Mali yun eh. First time daw ng mga nag-install nito, first time daw nilang naka-encounter na ganun. Sabi ko nga, there's always a first time for everything. Ang gumagawa kasi ng mga motor ko, mga parts, yung mga gumagawa ng big bike, so alaga sila, maingat sila. Maingat silang mag-install, maingat silang maglagay ng pito, mga ganun. Doon magbabayad ka nga lang ng medyo may kamahalan. Eh syempre big bike yung hinahandle nila. Mas maingat sila. Hindi, medyo harsh lang tingnan sa sa video kasi ako na nag-decide na tanggalin nyo na yan. Total, papalitan din naman yan. Tsaka madali lang naman madali lang magpalit. Available naman online. So any color, pwede mo maglagay ng blue, meron din puti. Siyempre mas prefer ko tong kulay na to para mas mag-match dun sa aking floor mat. Ang ganda, di ba? Ang ganda yan. Mag big bike sana ako ngayon, kaso naisip ko na pupunta pala ako ng bangko, mahirap mag-park pag malaki ang motor. Grabe ang pila sa Union Bank ngayon, haba. Anyways, we are going to SMX Convention Center for the Makina Moto Show. Ang disadvantage lang nitong ating nabiling rubber na grip sa ating handlebar, nangingitim to mga parts eh. May ganito ako dati sa Vespa ko, nangitim to eh. Mahal pa yung benta ko nabili ko dun sa Vespa. Basta Vespa talaga na store. Parang Vespa din ang presyo. Lazada lang, okay na. Lazada is the key. Mangingitim yan eh. Pero in terms of grip, maganda yung grip niya. So we are going to SMX around 10:46 or almost 11 o'clock. We'll be there. Dumadampa na ako sa sidewalk. Ganun siya ka-accessible. Kamote rider na tayo nito. Ayun, dyan na ako dumadaan, no? Natawa ako sa sidewalk na ako dumadaan. Nakakatawa. Here we go! Nakalagpas din sa traffic. Grabe yun, ha? Buti na hindi ako nag-big bike. Kung nag-big bike ako sigurado nandun pa ako sa dulo. Actually si Paolo lang talaga pupunta ako rito, wala na iba. Silip-silip na rin tayo ng konti. Pero kasi wala akong interest sa mga ibang motor eh. Wala na ako eh. Fulfilled individual na ako. I am a fulfilled person. Pero maganda rin naman mag-appreciate ng ibang motor. Let's see. Puntahan lang natin para alam nyo lang kung ano yung tsura dun sa loob. Masaya na ako dito syempre. Masaya na ako dito. Very agile yung yung handling niya, easily to maneuver. Pag beginner rider ka, swak na swak sa'yo to. Ang pinaka swak sa height dito is 5'5", 5'5 to 5'6". Ako 5'7", ako flat footed ako sobra eh. Gaan lang yung motor eh, madali siyang i-maneuver talaga eh. We're here.
Grabe naman tong lugar na to. Kaya? Kaya mo? Akyat na to sa taas. Ayoko mag-askasan to. Yung Vespa ni Paolo.
So yun na mga parts, maalis na tayo dun. Salamat sa Makinamoto. At nakabili tayo ng busina. Yun lang yung binili natin kasi yun lang ang kailangan natin. Yun ang need natin. Yun ang need natin na bilhin. Kaya busina lang yung ating binili. At muntik pa tayo makabili ng white sidewall na Kenda na brand na gulong. Kung magkasya lang dito yung gulong, Diyos ko, nakabili na ako, promise. Maganda eh, kapit din naman yun. Gamitin mo lang gamitin. Ingat ka lang sa daan, yun lang yun. Huwag ka lang masyado magpatakbo ng mabilis. Kasi pag nakaganon ka, medyo pang-forma mo na talaga yung motor mo eh. Hindi siya yung pang speedy kasi madulas na yung gulong. Yun yata yung ginamit ko sa Vespa ko dati, yung Kenda. 1,900 lang isa eh, 1,600 yung isa. O di ba mura lang? White sidewall, maganda tingnan talaga. Yun talaga yung classic na classic, na sasabihin mong classic talaga yung motor mo. Tapos naghahanap ako ng ng top box na kulay na ganito, parang relax green na color. Wala akong mahanap. Ewan ko kung bakit walang top box doon mga parts. Ang binibentang top box doon is shad. Yun lang yung nakita ko actually doon. Walang SEC Moto Supply. Walang SEC doon. Wala akong nakitang SEC Moto Supply. Hindi sila nag-participate today sa Makinamoto. First time yun nangyari. Bakit kaya? Or baka hindi ko lang nakita yung SEC. Kasi nag-ikot na ako, 2 beses ako nag-ikot sa baba. Sa taas naman, mga motorcycle show. Sayang, walang SEC, no? Laki sana ng bagay pag mayroon doon ng SEC Moto Supply. Naghahanap ako ng top box na classic na kulay, relax green. Para ma-match naman natin dito sa motor natin, mga parts. Para maganda naman tingnan tong motor natin. Wala akong nahanap eh. Weird, no? Walang top box dun. So okay lang. Kung wala, di wala. Kasi itong shad natin, okay naman tingnan. Pero syempre, iba pa rin yung pang scooter na top box na pang cutie pie. Marami sa Lazada, mumurahin lang, 1,000 plus lang eh. Actually, ang purpose lang naman talaga natin sa top box is para hindi ako magbibit-bit ng helmet, di ba? Oh. Syempre, kung gusto mo naman na magandang top box, bili ka talaga ng extra. Hanggang dito na lang. Always remember, stay safe, ride safe. God bless. Bye!